Hallelujah! Isang kasiyahang makilala ang lahat ng mga banal mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, habang nananalangin ako mayong umaga, anong uri ng mga salita ang maririnig ko mula sa mga santo sa buong mundo? Sa puntong ito, kapag nalalapit na ang mga huling panahon, idinadalangin ko sa pangalan ng Panginoon na ito ay isang pagkakataon para tayo ay muling bumangon sa salita. Mahal na mahal kita, aking pamilya Lemery. At salamat Pastor Tino, Elsa, at Judith sa palaging pag-ebanghelyo at pagdarasal para sa muling pagkabuhay araw-araw. Ang salita ng biyaya na ibabahagi namin sa iyo ngayon ay Genesis Kabanata 39. Kung titingnan ang mga salita mula sa talata 11 pataas, makikita natin na si Joseph ay nahaharap sa isa pang malaking krisis sa kanyang buhay. Minsan ay nanaginip ako tungkol sa Genesis Kabanata 37. Ang pangarap ay maging isang hari. Ngunit kailan nagsimula ang pagdurusa ni Joseph? Magsisimula ito pagkatapos kong magkaroon ng panaginip na yon. Habang namumuhay tayo ng may pananampalataya, mayroon tayong mga katanungan. Nagdasal ako ng marami. Nakatanggap ako ng grasya. Ngunit sa isang dimensional na mundo, ang nakikitang mundo, mayroong isang malaking pagdurusa at kapighasya ng tao, tulad ng digmaan. Kaya, ang kailangan nating isipin ay kapag ang Diyos ay gumagawa sa akin, ito ay hindi dumarating sa isang marangyang paraan, ngunit sa isang napakalaking pagsubok at kapighasyan na pumupunit sa aking laman at bumabali sa aking mga buto. Kung ikaw ay napigil sa isang dimensyon, hindi mo ito maintindihan. Labis akong nagdarasal, tumanggap ng napakaraming biyaya, at mahal ang Diyos, kaya bakit ito maaaring mangyari sa akin? Mayroon ding kabaligtaran. Tumingin ka sa paligid mo. Minsan nakikita natin ang masasamang tao na umuunlad. Mas mabuti yon. Hindi, paano naging ganyan ang isang taong ganyan? Kaya, maraming tao ang nagtataka kung saan nanggagaling ang salungatan ng pananampalataya. Sa mundong nakikita mo dito, kaya ang sabi ng Biblia, ang nakikita ay hindi mahalaga, mayroong isang hindi nakikitang mundo. Dalangin ko na ang lahat ng mga banal na nagmamahal at nakikinig sa mga salitang ito ay magkaroon ng puso ng Diyos na lumikha ng buong sansinukob sa mundong ito, ang di nakikitang ikatlong dimensyon, ang pangwakas na ikaapat na dimensyon, at nagdarasal para sa aming buhay at kamatayan, kapalaran at mga pagpapala ngayon, at sa pamamagitan ng mga salitang ito, naway malutas ang mga paksa ng panalangin at iba't ibang mga problema sa kapaligiran sa iyong buhay. Pinagpapala kita sa pangalan ni Jesus. Minsan, nakakatanggap ako ng mga tawag mula sa mga taong nakikinig sa aking mga salita. Nakatanggap ako ng biyaya sa iyong mga salita. Gayon din, sa pamamagitan ng iyong mga salita, nagkaroon ako ng realisasyon. Kapag naririnig ko ang mga salitang ito, ako mismo ay nakadarama ng labis na pasasalamat. Joseph sa Kabanata 37, hindi ito ordinaryong panaginip. Kaya dahil sa panaginip na yon, naging malayo si Jose sa kanyang mga kapatid at napagtanto ni Jose na para maging hari, para maging pinuno ng daigdig, kailangan niyang pumunta sa lugar na yon. Pero hindi ako makakapunta dahil sobrang pagmamahal ang natatanggap ko mula sa tatay ko. Kaya lang hindi na ako pinapunta ng tatay ko. Dapat ipadala ng Diyos si Joseph, kaya ginamit at ginamit ng Diyos ang mga kapatid. Kung titignan mo ito mula sa isang masamang pananaw, ito ay ginagamit para sa masasamang layunin. Ngunit kung titignan mo ito mula sa isang magandang pananaw, ito ay ibinigay ng Diyos. Okay, narito ang isang bagay na dapat mong isipin. Na-scam ka. Masama yan. Dahil siya ay nalinlang, siya ang nakakuha ng malaking material na kapangyarihan. May nangyaring napakasama. Hindi ito gagana doon, kaya may plano ang Diyos na ipadala ka doon, ngunit napakahusay na pumunta. Kaya binago ng Diyos ang puso ng mga kapatid ni Jose. At si Jose ay ipinagbili sa pagkaalipin sa Ehipto. Noong panahong iyon, ang Egypt ang may pinakamalaking kapangyarihan, sibilisasyon at lakas sa mundo. Kailangan kong pumunta doon, ngunit hindi ko kaya. Ngunit ipinadala ng Diyos si Joseph, kahit na ang paraan ng pagpunta ay masama. At saan ka pupunta pag nagkataon? Pumunta siya sa bahay ni Potiphar at naging lingkod na para bang tinuturuan ng Diyos ang kanyang mga hakbang. Hindi ba ito kamangha-mangha? Si Joseph na yon ay naninirahan bilang isang lingkod sa bahay ng pinakamataas na otoridad sa palasyo.
Ngunit sa Biblia, binibigyan ng Diyos ng biyaya si Joseph at pinamamahalaan niya ang lahat ng mga bagay. Bakit? Dahil maganda ang ginawa ni Joseph, palaging sinusundan siya ng salitang biyaya. Sa espiritual na pagsasalita, si Joseph ang kailangang pumunta doon at ngayon ay siya na ang kailangang pumunta sa palasyo. Ngunit ngayon, pangunahin ang dumating si Jose sa Ehipto at kaninong bahay siya tumira sa Ehipto. Nasa bahay ni General Bodibal, lalo na ang ating pastor Judith, Elsa at Tino. Ang Diyos ay naglilingkod doon upang pagpalain niya ang ating pundasyon at ang dalampasigan sa hinaharap. Espesyal na probidensya ng Diyos ang kumikilos ngayon para maging sentro ng Pilipinas ang ating simbahan sa Lemery. Kaya palagi kong sinasabi sa aking mga kabataang kaibigan, tulad ni Naija, Patrick, Sheni, o sinuman sa mga kabataang kaibigan na mag-aral upang maging mga interpreter. Maaaring hindi ito gaanong tunog ngayon, ngunit kung ito ay magiging isang atraksyong panturista at magkakaroon ng maraming katanyagan sa hinaharap, tiyak na mangangailangan ito ng isang interpreter. Ngayong nabuo na ang lay, may mga bagay na kayang gawin ng lay at mga bagay na kayang gawin ng mga tao. Sa partikular, pinagpapalako ang ating mga misyonero sa pangalan ng Panginoon habang sila ay naghahanda at nagsisikap na magpaliwanan. Kahit nasabihin ko ito, maaari mong gawin o hindi, ngunit mas mahusay na gawin ito. Upang tayo ay maging umaasa sa sarili at maging sentro ng ating bansa, ang Pilipinas, kailangan nating magkaroon ng ilang magagandang kakayahan. Tingnan mo si Joseph. Anong mga kakayahan mayroon si Joseph? Kung titignan natin ang mundo ng mga alipin sa mga tuntunin ng ating pisikal, one-dimensional na mundo, paano magiging punong ministro ang isang alipin sa sambahayang iyon na kumakain lamang ng pagkain at lumikha ng isang mahusay na ekonomiya sa hinaharap? Kung titignan mo ang iyong ginagawa ngayon, ano sa palagay mo ang iyong gagawin sa hinaharap? Ako din. Sa liwanag ng kawalan ng pananaw at dakilang plano ng Diyos, makikita natin ang patnubay ng Diyos sa mga yapak ni Joseph. Nasaan na kayong lahat? Sino ang gumagabay sa iyong mga hakbang? Sa lahat ng mga banal sa buong mundo na nakikinig sa mga salitang ito ngayon, mangyaring maniwala na ang Diyos na Jehovah ang gumagabay sa iyong mga hakbang. Ano ang sinabi ni Job nang makaranas siya ng matinding kapighatian at nang dumating sa kanya ang kapighatiang iyon? Ang nagbigay ay si Jehovah. Ang nag-alis nito ay ang Panginoon. Paanong hindi ko pupurihin ang pangalan ng Panginoon? Oh, napakagandang pag-amin. Ngunit ano ang mangyayari sa huli? Kung titignan natin ang kabanata 42 ng aklat ni Job, makikita natin na si Job ay tumatanggap ng dobleng biyaya, gaya ng pag-amin ni Job sa kanyang mga labi. Kasama niya ang Diyos at binibigyan siya ng kamanghamanghang biyaya. Ngunit isang araw sa Genesis kabanata 39, si Jose ay nakaranas muli ng problema. Ang ibig sabihin ay mahal ng babaeng Potiphar na ito si Jose. Ngunit hindi lumalampas si Joseph sa linyang iyon. Gaano kalayo nagbigay ng pahintulot ang General Bodibal? Ikaw na ang bahala sa lahat ng detalye. Kaninong jurisdiksyon ng asawa? Ito ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng aking asawa. Huwag lumampas sa linyang iyon. Ngunit sa puso ni Joseph, lagi niyang inaasam na makita ang kanyang ama at makauwi. Mahal na mahal ko ang aking ama. Ngayon, mayroon tayong puso na gustong makita ang Diyos, umaasa sa langit, at nagmamahal sama. Mahal ni Joseph si Jacob at hinangad na makita siya. Ngayon naniniwala tayo na nananabik tayo sa Diyos Ama at nais nating makita ang Diyos Ama. Yung linyang yan, wala ba kayong mga oras na ganyan? Kung galit ka, ano pa? Ngunit ang pumipigil sa iyo na tumawid sa linyang iyon ay ang pagnanais mong makita ang Diyos Ama. Ang pag-ibig ng Ama ay nasa atin ngayon, ito ay nasa loob natin. Kaya Joseph, ang salitang ibabahagi namin sa iyo ngayon ay katahimikan. Nilikha tayo ng Diyos para magsalita. Pero speaking, may sasabihin ako. May mga bagay din na hindi mo dapat sabihin. Habang ginagawa ko ang aking pastoral na gawain, napagtanto ko na ang mga salita ay isang pagpapala. Nakita ko ang isang simbahan na may karatulan na nagsasabi nito. Isang simbahan na ginagawa ang sinasabi nito. O, maganda ang takbo ng simbahang iyon. Ang buhay mo ngayon ay bunga din ng kahapon. Ang mga salitang lumabas sa iyong mga bibig ay ginawa ngayon. Kaya paano ang bukas?
Ang mga salitang lumalabas sa bibig ko ngayon ay lumilikha ng bukas. Ngayon, nang umuwi si General Potiphar, ang asawa ni Potiphar ay nagsasabi sa kanya tungkol kay Jose. Okay, kaya hayaan mo akong magtanong sa iyo ng mahinahon. Alam ba ni General Badipal kung anong uri ng estilo mayroon ang kanyang asawa? Hindi mo ba alam? Alam ko. Ngayon, kailangang mamatay si Joseph dito. Maaari kang mabuhay o mamatay. Ngayon, ikaw kaya ang uri ng general na hahayaang mabuhay ang isang lalaki kung ginahasa niya ang sarili niyang asawa. Ang rehistro ni Joseph, tulad ng alam mo, ay isang piraso ng papel. Walang rehistro ng pamilya. Tulad ng pagpunta sa mart para bumili ng kung ano-ano, pumunta ako sa lumang slave market para bumili ng kung ano-ano. Joseph, bakit ako pinatay ni General Potiphar noong ako ay namamatay? Hindi naman. Ngunit hindi pinatay ni General Potiphar si Jose. Ipinadala niya si Joseph sa piitan sa sarili niyang bahay. Okay, may homogeneity. Ipinagbili siya sa kanyang mga kapatid. Ngunit sa maraming mga kalakal ng alipin, siya ay ipinagbili sa Ehipto. Isang malaking bilang ng mga Ehipsyo ang lumabas upang bumili ng mga alipin, at ang isa sa kanila ay pumunta sa bahay ni General Potiphar. Mayroon itong koneksyon sa politika at mas maraming pagkakataon na marinig ang mga kwento ng palasyo kaysa sa iba pang mga kwento. At dito pumapasok at umaalis ang mga politiko. Ngayon, paano nakaligtas si Joseph? Guys, paano mabubuhay si Joseph? Iniling mo bang iligtas ka? Hindi. Alam mo ba kung kailan bubukas ang kapaligiran? Sabi mo mahirap, pero hindi pa mahirap. May mga pagkakataon na nakakatagpo tayo ng isang bagong panahon at ipinadala tayo ng Diyos sa isang bagong panahon. Kahit na parang ako ang gumagawa nito, hindi ako ang gumagawa nito. Isa sa mga bagay na ipinagdarasal at pinaghahandaan ko ngayon sa 2025 ay ang bigyan ang mga lingkod ng Diyos ng templo. Maaari kang maglagay ng pera bilang isang deposito at pumunta, o maaari mo itong kunin at maghahanda kami na ilagay ito ngayon. Ngunit Diyos, mangyaring akayin ang templong natatanggap namin sa panahong ito tungo sa probidensya ng Diyos, kung saan mapupuspos ang banal na espiritu at ang pag-ibig ng Diyos ay magiging sagana at magaganap ang mga himala at pagpapagaling, tulad ng Jerusalem sa hinaharap. Kung makakagawa ako ng kontrata, gusto kong gumawa ng kontrata at makatanggap ng delivery, upang ang aking diwa ay malaya. Noong una akong naniwala kay Jesus, hindi ako naniniwala kay Jesus dahil gusto kong maniwala sa Kanya, ngunit sa simbahan, para protektahan ang sarili ko. Sa diwang iyon ng kabataan. O, iyon ang motibasyon na nagbunsod sa akin na magsimulang kumain sa simbahan at magsimba, at iyon ang nagdala sa akin dito. Matagal na. Kung mayroon kang bahagi ng iyong sariling gawain at isang major, kung gayon para sa akin, mayroong malalim na koneksyon sa pagitan ng espiritual na biyaya, panalangin, at malalim na biyaya ng Diyos. Kaya saan na ba nagpunta si Joseph? Pupunta ako sa kulungan sa ilalim ng lupa, at nais kong ibahagi sa iyo ang biyaya ngayon sa pagpunta ko roon. Maaaring mamatay si Joseph. Gayon din, si General Bodhipal ay hindi na sa ganoong malaking problema dahil pinatay niya ang isa sa kanyang mga tagapaglingkod. Ngunit kailangang mamatay si Joseph. Bakit? Dahil nirit niya ang sarili niyang asawa. Aking mga kaibigan, sinong Panginoon ang magliligtas sa buhay ng isang alipin na gumahasa sa kanyang asawa? Hindi, at least hindi kanila sasaktan o anuman. Pumunta si Joseph sa kulungan sa ilalim ng lupa nang walang anumang pinsala. Anong sikreto ang meron dito? Ang dahilan kung bakit nadinda noon si Joseph ay katahimikan. Sa aking Panginoon, Guro, hindi mo ba alam kung anong uri ako ng tao? Kung magdadahilan ka ng ganito o ganyan, sinisiraan mo ang asawa mo. Kaya dapat mamatay si Joseph. Pero alam na ni Joseph ang politika. May mga lugar kung saan maaari kang magsalita at mga lugar kung saan hindi ka makakapagsalita. May mga lugar kung saan kailangan mo lang dalhin ang lahat ng mabigat na kargada. Ang iyong buhay ay maaaring maging mabigat kung minsan. Bakit ang bigat ng pasanin ko? Bakit mo ako binigyan ng ganito kabigat na pasanin?
May mga pagkakataon na kailangan mong hawakan ito ng maayos. Sa oras na yon, ito ay mabigat, mabigat. Kung mahirap, hindi ka makakatanggap ng kabayaran mamaya sa season na yon. Ganito at ganyan ba ang sinasabi ng mga sundalong nakipagdigma? Napagdesisyonan na, kung gagawin mo ang iyong makakaya at manalo, bibigyan ka ng bansa ng malaking gantimpala ng naayon. Bakit? Dahil isinakripisyo nila ang kanilang sarili at nagbuhos ng dugo para sa kanilang bayan. Ngunit sa kaso ng hindi alam ito, ang ating mga banal ay nagrereklamo, nagbubulong-bulungan at sumusubok. Kahit ngayon, may napakalaking bilang ng mga mananampalataya kay Jesus na hindi nagsisimba. Bakit? May mga tao na umalis sa simbahan dahil sila ay nasubok sa unang antas, ngunit sila ay nagrereklamo pa rin, hindi nasisiyahan at sinusubok. Ganoon din sa relasyong mag-asawa. Paano natin haharapin ang isang dimensional na mundong ito sa ating mga relasyon sa iyo at sa akin at sa ating mga magulang? Dahil hindi ko alam, sasabihin ko na lang sa mga salita. Nagsimulang kumain si Joseph sa bahay ng politiko. Nakakatakot ang mga politiko kahit na mukhang maganda ang mga bagay ngayon. Kapag ikaw ay tahimik, ang iyong laman ay napunit at ang iyong mga buto ay nabali, ngunit hindi ka nagsasalita. Bakit? Ang politika ay nalulutas sa politika. Hindi ipinagbili si Jose bilang isang alipin dahil sa anumang kasalanan o pagkakamali. Dapat alam mo yan. Hindi dahil nagdurusa ka ngayon dahil may nagawa kang mali o nakagawa ng malaking kasalanan. Mangyaring maniwala na ito ay nasa loob ng probidensya ng Diyos. Upang makapasok sa bagong panahon na ito, kung lutasin natin ang probidensyang ito, dapat tayong dumaan sa dakilang daanan na tinatawag na katahimikan. Bakit tatahimik si Joseph? Kailangan ko. Hindi ko kasalanan. Niligawan ako ng asawa ko. Kung gagawin mo ito, maaaring nakakapreskong pakiramdam kapag sinabi mo ito, ngunit ito ay mapuputol ang iyong kapalaran. Ang bodybar ay isang pangkalahatan. Ako ay isang sundalo. Ngunit hindi namatay si Joseph. Bakit? Kahit anong sabihin ng asawa niya, dala niya lahat. Ito ang larawan ni Jesus. Kinailangang pasanin ni Jesus ang krus at pumunta sa Golgota nang hindi nagsasalita. Bakit? Sa pamamagitan lamang ng pagpunta doon matutupad natin ang layunin kung saan ipinadala ng Diyos si Jesu Kristo sa lupang ito. Masakit. Kailangan ng effort. Maging ang mga tagapaglingkod ay nagtaksil at umalis, at ang hindi mabilang na mga tao na sumisigaw ng Aleluya, Aleluya, kahapon ay umaalis. Walang tao. Sa mga tuntunin ng oras, ang isang oras ay isang araw, ngunit maaaring tumagal iyon ng 10 taon. Dalangin ko bilang Panginoon na sa lahat ng mga banal sa buong mundo na nakakarinig ng mga salitang ito, ang mga salitang ito ngayon ay maging isang kasaysayan ng pagtugon. Kaya't ang ating dila ay maaaring magpahayag ng mga pagpapala ngayon, ngunit nangangailangan din ito ng katahimikan kapag kailangan itong tumahimik. Nanatiling tahimik si Joseph at bumaba sa pitan. Kaya ngayon, gusto kong maniwala ka na kung minsan ang katahimikan ay isang daanan sa isang bagong panahon. Alam ni Joseph, kung bubuksan ko ang aking bibig, mabubunyag ang kahihiyan ng aking asawa at mamamatay ako kahit na ako ay tapat. Walang sinasabi si Joseph. Ngayon, isipin ito lahat. Sino ang magnanais na makasama si Joseph sa kanilang tahanan na nagdala ng kasawian sa kanilang sariling bahay? Ibenta ito. Di ba? Ngunit ang body bar ay hindi ibinebenta. Alam kong kayamanan si Joseph. Bakit? Nang maglaon ay naging punong ministro si Joseph. Bagaman hindi ito nakatala sa Biblia, nang siya ay naging punong ministro, si General Potiphar ay nasa ilalim ng punong ministro. Wala si Joseph sa Biblia, pero hula ko. Ano ang iyong relasyon kay General Potiphar? Magkaroon ng magandang relasyon. Bakit? Dahil iniligtas ng bodyball ang buhay ko. Ang bodyguard ay isang politiko din. Alam ko, ang taong iyon ba ay maling inaakusahan at nakulong. Hindi pinasa ni Jesus ang krus dahil tayo ay makasalanan, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mundo, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Hindi kasalanan ang dapat mamatay sa krus na iyon para hindi tayo mapahamak, kundi si Jesus ay dapat mamatay. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay nagpalaya sa atin mula sa napakalaking pasanin ng kasalanan na ating orihinal na kasalanan at nagbukas ng bagong landas para sa atin ngayon. Hindi ba ipinakita sa atin ng Diyos doon sa pamamagitan ng mga magnanakaw ng koreo bilang isang sample? Nagmura din ang postal robber noong una. Ngunit hindi ba ito ang sinasabi ng magnanakaw sa koreo? Panginoon, alam ko ang isang bagong mundo pagdating ng iyong kaharian. Kapag tayo ay nasa sinapupunan ng ating ina, ito lang ang alam natin. Narito ang unang dimensyon. Ngunit sa sandaling lumabas ka sa sinapupunan ng iyong ina, may mundong ito o may mundong ito. Alam ko yun. Kaya sa wakas, dumating na ang pagkakataong ito. Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sa lahat ng miyembro ng pamilya natin sa Lemery na nakikinig sa mga salitang ito, sana ay aminin mo na ang grupo ng Diyos, ang bagong mundo, at ang bagong panahon ay darating sa pamamagitan ng ating Lemery Church. Pastor Judith, Elsa, Cindy, Grace, at Tino, naniniwala kami na ang mahalagang biyayang ito na ibinigay sa atin ngayon ay ang daluyan ng Diyos upang magbukas ng bagong panahon. Ano ang kailangan para madawa yun? Manahimik ka. Upang pumunta sa daang iyon na yon, tumahimik. Bibigyan daw niya kami ng sasabihin pagdating ng panahon. Amen. Pumunta si Joseph sa piitan. Habang nagsisikap si Joseph sa piitan, inilagay ng warden ang lahat sa mga kamay ni Joseph. Ito ay tunay na kamangha-manghang. Si Joseph ay palaging minamahal at puno ng biyaya, sa lupa man o sa piitan. Ngunit isang araw, ang tagapagbantay ng bilangguan, ang punong panadero, at ang punong katiwala ng kopa na nagtatrabaho sa palasyo ay dumating sa piitan kung saan naroon si Jose. Ngayon, kanino mabubuksan si Joseph sa bagong panahon na ito? Nagbubukas ito sa pamamagitan ng mga tao. Mga tao, minsan may mga taong nagbubukas ng daan para sa atin, at minsan may mga taong humaharang sa aking daan. Paano natin malalaman? Kapag may nakaharang na dumating, nababara ito, at kapag may nagbubukas, nabubuksan. Sino ang nagpapadala nito sa oras na yon? Diyos ito. Si Joseph ay nasa pitan ngayon, ngunit alam niyang lalabas siya. Di ba ganyan kayo? Habang papaalis ang punong katiwala ng kopa, may sinabi si Joseph. Nandito ako na walang kasalanan. Tandaan mo ako kapag lalabas ka. Ang ibig sabihin nito ay alam ni Joseph kung ano ang mangyayari sa politika sa hinaharap para sa taong nagmula sa palasyo. Sa huli, hindi ba nakakalabas si Joseph sa taong iyon? Kaya, sa halip na isang malayong kapitbahay, ang katabi ko ay maaaring may susi sa langit o susi sa impyerno. Nararanasan mo ba ang impyerno ngayon at pabalik-balik sa impyerno ngayon? Pagdating ng panahon, hindi ka mamamatay. Magdasal po kayo. Magkaroon ng isang hiling. Diyos, bigyan mo po ako ng biyayang pumasok sa bagong panahon sa buhay na ito. Hindi ako ang may gawa nito. Magkikita tayo pagdating ng panahon. Lahat ng tao, iyong mga matagumpay sa negosyo, iyong mga nagtatrabaho ng husto sa ministeryo at umabot sa isang tiyak na punto, tumingin sa paligid mo. Darating ang panahon. Hey guys, gusto ko ang ramen at kapag kumakain ako ng ramen, nakikita ko ang isang maliit na bulan na tumataas sa una. Ngunit para kumulo ang ramen, kailangang kumulo ang tubig. May kumukulo, 100 degree. Kapag ang temperatura ay umabot sa eksaktong 100 degrees, ang tubig ay nagsisimulang kumulo sa sandaling ito ay dumaan sa turning point na yon. Ay, ang hirap, ang haba talaga. Ako rin ay labis na nasasabik at umaasa sa darating na taon. Gayunpaman, ako ay naghahanda at nagdarasal na ang lahat ng ito ay isang proseso upang maisakatuparan ang banal na kasaysayan ng Diyos. Sinasabi ko rin ito, ngunit hindi ito madali. Kung ito ang paraan na ibinigay sa akin ng Diyos, magpapatuloy ako sa napagtanto ko. Isang araw, tatawagin ako ng palasyo.
Naniniwala ako na balang araw, kung ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig sa palasyo ay isang pagtatapat ng mga labi na makapaghahanda at makapagtatagumpay sa susunod na 7 taon ng kasaganaan at 7 taon ng taggutom, tatawag ang Diyos kapag nasa tamang panahon. Isang araw, gumawa ng krimen si Joseph sa palasyo, ngunit dalawa sila. Nakakamangha talaga. Sa Biblia, kaliwa, kanan, dalawa, 10, kaliwa, kanan. Hindi ba't ang opisyal na namamahala sa mga rice cake at ang opisyal na namamahala sa alap ang nagbigay kahulugan sa panaginip? Namatay ang opisyal na namamahala sa rice cake at muling nabuhay ang punong opisyal ng alap. Bakit tayo nabubuhay at namamatay? Sabi ni Joseph. At sinabi ni Jose na ang punong katiwala ng kopa ay muling mabubuhay at ibabalik sa kanyang posisyon sa 3 araw. Ngunit iyon ang nangyayari. Sa anong batayan makakagawa si Joseph ng gayong tumpak na interpretasyon? Ay nakakamangha. Hindi basta-basta nangyayari, ngunit saan nagsimula si Joseph? Hindi ka ba nanaginip sa Genesis Kabanata 37? Nagkaroon din ng pangarap ang opisyal na namamahala sa alak at ang opisyal na namamahala sa mga rice cake. Ang mga panaginip ay ang interpretasyon ng isang bagay na nangyayari habang ako ay natutulog. Natuklasan ni Joseph ang mga espiritual na lihim sa sarili niyang paraan. Pupunta ako. Kahit na may parehong isda, ang lahat ay nakasalalay sa kung sino ang gagawa nito at kung sino ang naghahanda ng pagkain. Si Joseph ay may puso ng Diyos. Si Jose ay may banal na mana ng Diyos. Bakit? Nang maglaon sa 1 Kronika 5:2, si Jose ang naging panganay na anak. Ang rehistro ng pamilya ay nagbago. Ang panganay na anak na lalaki ay nakakakuha ng doble. At sa espiritual na pagsasalita, si Joseph ang tagapagmana. Ngayon, ikaw at ako ang mga tagapagmana. Hindi ba't maraming may kakayahan, matatalino, at magagaling na empleyado sa malaking kumpanya? Mayroong hindi mabilang sa kanila. Ibig sabihin ibibigay ko na sa iyo ang kumpanya. Hindi. Pangit man siya at may kulang, pupuntahan ng kumpanya ang batang iyon. O darating ang stock. Di ba ganyan kayo? Sa tingin mo ba ay susunduin ito ng dadaan sa bahay na tinitihan mo? Ibinibigay mo ba ito sa iyong mga anak? Ganyan ang nangyayari. Kanino ko ibibigay ang kaharian ng langit? Ibinubunyag ko ang sikreto sa iyo at sa akin, ang mga tagapagmana. Sa anong channel? Sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya sinabi ni Joseph na nakatanggap siya ng biyaya kapwa noong siya ay nasa lupa at noong siya ay nasa ilalim ng mundo. Kakarating lang ba ng grasya? Ang inspirasyon at impluensya ng banal na espiritu ay gawain ng Diyos. Kaya isang araw, naalala ni Joseph ang sinabi ng katiwala ng kopa at ngayon ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay nanaginip at walang sinuman ang makapagpaliwanag nito. Ngunit ang tanging taong makapagbibigay kahulugan nito ay si Joseph. Nang magising si Joseph sa umaga, tinawag siya sa White House, kaya pumunta siya. Suot ko ang damit ng hipag ko at hipag ang status ko. Nahuli ako sa palengke ng alipin at narito na ako sa iba't ibang kalagayan. Ngayon, si Joseph, na nasa piitan ni General Potiphar, ay pumunta sa bahay ni Potiphar at si Joseph ay pumunta sa palasyo. Ito ay talagang kamanghamanghang. Kung pinatay siya noon ni Joseph, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sino ang makikilala ni Joseph? Nakilala niya si Baro at sinabi sa kanya kung ano ang mangyayari kapag narinig niya ang kanyang panaginip. O hari, darating ang 7 taon ng kasaganaan. Dumarating ang 7 taon ng taggutom. Mayroong 7 taon ng kasaganaan sa iyong buhay. Ang kabataan ay panahon ng kasaganaan. Kung maaari akong magtrabaho ngayon, magtrabaho ng husto at makinig sa iyo, ito ay magiging isang magandang taon. Ngunit dumarating din ang mga panahon ng taggutom. Kung saan may gabi, may araw, at kung saan may araw, may gabi. Mahirap ba? Mga mahalagang tao, ang oras ng kasaganaan ay darating. Gayunpaman, sa panahon ng kasaganaan, may mga bagay na dapat gawin. Ilagay ang isang ikalimang bahagi sa bodega. Binigay ko sa iyo. Hatiin. Magdeposito ng pera sa love account ng puso ng taong iyon. Isang araw, babalik ang account na ito na may pagbabalik ng 30, 60 o 100 beses.
Ano ang dulot ng kawalang interes? Magiging kuripot. Alam ni Joseph kung paano gumastos ng pera. Si Joseph ang nagpapasulong ng pera. Ang mga taong gumagalaw sa ekonomiya. Gusto mo bang kamasahin ng kayamanan? Dapat kang maging tapat sa iyong pera. Kung may utang ka sa isang tao, bayaran mo ito. Kung hindi ka makabayad ngayon, mangyaring sabihin sa akin, ano ang nagawa ko sa pera ng ibang tao? Ang Tor ay babagsak. Pinagsamantalahan ko ang iba para gawin ang mayroon ako. Siguradong may presyong babayaran para dyan. Kung nangako ka sa isang tao at hindi mo ito matutupad dahil sa mga issue sa pera sa isang material na relasyon, tiyak na babayaran mo ito. Kaya, kailangan mong tuparin ang iyong mga pangako. Mahirap man para sa akin ngayon, tiyak na babalik sa akin ang mga biyaya ng 30 ulit, 60 ulit at 100 ulit. Nagdasal ako ng husto para makapaghanda para sa ministeryo. Baka hindi na ako makabalik. Kaya ano ang ginawa mo na napakarilan? Hindi yon. Hindi ko talaga nakakalimutan ang isang araw. Diyos, tandaan mo ako. Babalik ako. Ngunit ang daan ay masyadong mahaba at kailangan kong dumaan sa napakaraming pasikaran. Walang basihan. Ito ay pareho pa rin ngayon, ngunit ang aking espiritual na pundasyon ay naitatag na ngayon. Nagdarasal ako at nagtitiwala na gagana ang Diyos. Oh, matagal na talaga. Ngunit kapag nakita mong gumagawa ang Diyos, ito ay magtatagal lamang ng maikling panahon. Gayunpaman, nagtagumpay si Jose sa 7 taon ng taggutom dahil pinaghandaan niyang mabuti ang 7 taon ng kasaganaan. Ngayon ay may mga taggutom, lindol at digmaan na nangyayari sa lahat ng dako. Ngayon, ang mga huling oras na binanggit ni Jesus sa Mateo 24 ay nagiging realidad. Pero hindi pa oras. Hindi ito ang katapusan ng mundo. May pupuntahan pa tayo. Ano ang alam natin mula dito? Ang relasyon sa pagitan mo at ako. Sa Mateo 25, ang ikalawang pagdating ni Jesus ay inilarawan sa 3 paraan at ang huli ay gaya ng mga tupa at kambing. Bakit tayo ang nasa lugar ng mga kambing? Kailan tiya tayo? Kapag sinabi kong hubad ako, ibig sabihin ba ay hubad si Jesus? Hindi. Bigyang pansin ang taong katabi mo ngayon. Hindi ko alam kung ang taong iyon ay magiging isang hari, isang punong ministro, o isang taong magbubukas ng aking landas. Kaya lakasan ng loob lahat. Umaasa ako na bigyan ako ng Diyos ng biyayang magtrabaho sa nilalaman ng puso ko ngayon. Nakaligtas si Joseph sa krisis ng kamatayan dahil nanatili siyang tahimik. Nahihirapan ba kayo ngayon? Nananahimik ka ba? Kung pupunta ka sa mga counseling centers dito at doon, magsasayang ka lang ng pera, oras, at masasaktan ang iyong damdamin. Walang sagot. Manahimik ka. Naniniwala ako na balang araw ang katahimikan ay magpapabago sa iyo sa kakayahang magsalita. Kaya nabuhay muli si Joseph. Okay, magpatuloy tayo sa susunod na linggo. Salamat po. Hallelujah!